Ang perfect assassination na ginawa ni Teta para i-eliminate si Prince Serednik ang isang napakalaking threat sa buong humanity. Magsasucceed ba si Teta sa pagpatay kay Serednik? Malalaman natin yan sa video na to. Huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para ma-notify kayo pag nag-release tayo ng bagong video. Pero huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Warning at makikita natin sa pinakaunang panel na ito na din ang araw na kung saan ay gaganapin ang banquet, ang ikalawang dinner sa gitna ng royal family. Huwag kayong malito guys, hindi ito pa ulit-ulit. Ang nakaraan na video ay naganap sa Saturday, meaning one day before the banquet. Ngayon ito na mismo ang araw ng banquet pero 7:35 PM pa lamang, hindi pa 8 PM. Hindi pa nagsisimula ang banquet sa pagkakataong to. Sa loob ng residence ni Prince Serednik, ang ika-4 na prinsipe at ang target ni Kurapika, nagpapatuloy ang kanyang pag-aaral ng net. Pero tulad nga ng nabanggit sa previous chapter, matapos nga niyang ma-master ang iba pang mga exercises, magpo-proceed na siya ngayon sa pag-aaral naman ng Zetsu. Para sa mga hindi pa aware, ang Zetsu ay ang mode o ang state na kung saan ay kailangang i-turn off ng isang NEN user ang kanyang aura. Kailangan niyang alisin ang kanyang NEN reinforcement at para bang alisin talaga completely ang aura sa kanyang katawan. Na nakita din natin guys sa previous chapter na ang mga individuals, ang mga NEN users na ginagamitan ni Kurapika ng kanyang steel chain ay nawawalan nga ng kanilang ability at nafo-force silang mag-enter ng Zetsu. Nawawalan sila ng aura. Ganon ang gustong mangyari nitong si Teta, yun ang mode and state na gusto niyang practicein nitong si Serednik. In-explain ni Teta kay Serednik na magiging mas mahirap daw i-maintain ang Zetsu kapag na-close ang iyong mga mata. Kaya gusto niyang gawin yon nitong si Serednik. Dahil ayon kay Teta, mas mahirap daw i-maintain ang Zetsu kapag nakikinig ka, kapag pinagmamatyagan mo ang iyong paligid. Meaning, kailangan completely mag-focus ka na wala kang maramdaman, wala kang marinig at i-turn off mo ang lahat ng mga senses mo. Ayon din dito kay Teta, magsasalita siya, guguluhin niya at talagang pahihirapan niya itong si Serednik makapag-focus. Pero kailangan ni Serednik na ignore ang lahat ng yon at kailangan niyang i-maintain ang kanyang Zetsu no matter what. Kahit ano daw ang marinig nitong si Serednik, kahit na anong mapansin niya, kahit na anong maramdaman niya, wag na wag niyang ito-turn off ang kanyang Zetsu. I-maintain niya yon. Kahit nakausapin pa siya, kahit tanungin siya nitong si Teta, hindi dapat niya yung papansinin at kailangan yung gawin nitong si Serednik sa loob ng 60 minutes. Sa pamamagitan ng ganitong degree ng training, ang 60 minutes na yon ay para bang mahabang oras na para kay Serednik dahil ang training na ito ay magre-require daw ng napakatinding focus. Matapos ang mga explanation na yun itong si Teta, pumasok agad itong si Serednik sa kanyang Zetsu. Agad siyang nag-focus at talagang tinurn off niya ang lahat ng kanyang mga senses. Pero nilinlang siya nitong si Teta. Sinabi ni Teta na may bagay daw sa kaliwang balikat nitong si Serednik. Kahit ang katotohanan naman ay wala, sa pagtingin ni Serednik sa kanyang kaliwang balikat, hindi niya nakontrol ang kanyang Zetsu at bigla na lamang itong nag-activate sa parteng yun ng kanyang katawan. Meaning, automatic gumana ang kanyang defensive mechanisms. Nang dahil dito, they will have to start over. Magre-reset ulit ang 60 minutes. Uulitin nila ang training at kailangang tumagal nitong si Serednik ng 60 minutes uninterrupted. Nang dahil dito, sinabi ni Serednik kay Teta na ang unfair naman daw nitong si Teta dahil niloloko nga siya nito. Na sinagot naman ni Teta na hindi daw dapat ganon kakampante si Serednik. Magiging mas harsh at mas malala pa ang mga deception at panilin lang na gagawin ng mga kalaban sa battlefield. Nang dahil doon, hindi nakapagsalita itong si Serednik. Dahil in-acknowledge niya na seryoso talaga itong si Teta sa mga sinasabi niya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Serednik, nag-focus na naman siya. Pumasok ulit siya ng Zetsu. Pero makikita natin dito guys na although kahit na tina-turn off na talaga nitong si Serednik ang kanyang Zetsu, may kita pa rin natin ang slight appearance ng kanyang NEN Beast. May kita natin dito na kahit na naka-turn off ito, hindi pa completely nawawala ang aura ni Serednik. May konti pa ring glint na naiiwan dito na dahilan kung bakit hindi pa completely nawawala ang appearance ng NEN Beast niya. Nabanggit dito ni Teta na talagang napakatindi daw ng amount ng aura sa katawan nitong si Serednik. Dahil isa nga siyang genius, talagang nabigyan siya ng ability pagdating sa ganitong klase ng supernatural powers. Nag-uumapaw ang aura niya. Na dahilan kung bakit, in the very moment na ilusen niya ang kanyang Zetsu, in the very moment na bumalik ang kanyang aura, nag-a-appear agad ang kanyang NEN Beast. Na dahilan kung bakit nabanggit nitong si Teta na hindi talaga siya pwedeng magpabaya. Kailangan niyang patayin itong si Serednik, swiftly and surely.
not slowly but surely, at hindi din naman mabilis pero hindi ganun kasigurado. Kailangan itong patayin ng mabilis at sigurado. Nabanggit din dito ni Teta na hindi daw niya pwedeng patayin itong si Serednik sa pagkakataon na talagang alerto pa ito dahil the slightest sound, the slightest adjustment sa environment, pwedeng magising itong si Serednik at pwedeng i-release niya agad ang kanyang Zetsu. Habang idinadrop nitong si Teta ang tasa na hawak-hawak niya, iniisip din niya at kino-consider din niya talaga ang defensive mechanism na pwedeng i-pull off ng Nen Beast nitong si Serednik. Ayon kay Teta, of course, common mechanism na mawawala ang Nen Beast nitong si Serednik kapag nag-enter siya ng Zetsu state. Dahil mawawala nga ang aura, mawawala ang source of energy ng mga Nen Beast. Pero ayon din dito kay Teta, hindi siya pwedeng magpabaya. Dahil kung sakali daw na merong energy reserves ang Nen Beast na ito na para bang kahit wala ng aura na inire-release ang kanyang host, meron pa rin siyang nakatago na aura sa kanyang katawan. Kaya naman para kay Teta, para mag-serve as a countermeasure, papabayaan daw niya munang gamitin ni Serednik ang kanyang Zetsu state sa loob ng 40 minutes. In that way, kahit pasabihin natin na merong energy reserves sa loob ng katawan ng Nen Beast, mawawala na yon. Hindi na yun magiging sapat sa pagkakataong yon dahil napakahaba na ng oras na wala siyang kinukunan ng energy. Sa pagbagsak nitong si Teta ng tasa para i-test kung talagang naka-turn off na ang lahat ng senses nitong si Serednik, narinig naman ng ibang mga guards sa labas ng room na pinagtetrainingan nila ang pagbasag ng tasa. Nang dahil dito, pumasok sila at chinek itong si Serednik kung okay lang ba siya, kung walang kahit na anong problema. Pero nakita nila na wala namang nangyayaring masama. Habang ine-explain ni Teta na kasama yon sa training ng prinsipe at huwag daw sila nitong istorbohin. At itong si Serednik naman, medyo para bang napipikon sa mga guards dahil nabasag na naman ang kanyang streak. Now, kailangan na naman niyang mag-start all over again at simulan na naman ang kanyang Zetsu for 60 minutes. And although it is not stated in the chapter guys, mapapansin naman natin sa statement ni Teta na para bang sinasadya niya na paulit-ulitin at i-reset ulit ang ginagawang 60-minute na paggamit nitong si Serednik ng kanyang Zetsu para mapatuloy nga niyang maaksaya ang oras. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagre-reset nila sa 60 minutes na yon, patuloy ding naaaksaya nitong si Serednik ang oras, which is advantageous para kay Teta dahil patuloy nga niyang magagamit yon at kung sakaling may energy reserves ang kanyang Nen Beast, mauubos na yon bago pa man lamang matapos ang 60 minutes na ginagawa ni Serednik. Matapos ang pangyayaring yon, pinrevoke pa nitong si Teta si Serednik habang sinasabi na kasama daw sa parte ng training nila ang pag-interrupt ng mga guards na yon. At sinabi din itong si Teta na at this point, napakahina, napakawalang kwenta daw ng ipinapakitang performance ni Serednik ng paggamit ng Zetsu. At this point, hindi daw niya magagamit ang Zetsu for more than 60 minutes. Nang dahil dito, medyo napikon itong si Serednik sa kanya habang sinasabing kung ganun talaga ang gusto nitong si Teta, then magseseryoso siya. Kahit anong mangyari, kahit na anong marinig niya, kahit mamatay si Teta, kahit bumula ang kanyang bibig at kahit na gumagapang na siya sa agony, hinding-hindi mumulat itong si Serednik para sa kanya. Na dahilan kung bakit naisip nitong si Teta na this is the perfect situation. Dahil once daw na pumasok ng zone itong si Serednik, literal na napakatindi ng focus niya. Sa pagiging isang genius, napaka-exceptional daw ng focus ni Serednik kapag nasa zone na siya. May kita natin dito na pumasok na naman niya itong si Serednik ng kanyang zone, pumasok siya sa Zetsu. At may kita natin na sa sobrang bilis ng pag-turn off niya ng kanyang aura, napakabilis din na nag-disappear ng kanyang Nen Beast. Dahil dito, nagkaroon na ng pagkakataon si Teta para patayin si Serednik. Agad niyang tinest itong si Serednik kung talaga bang na-turn off na nito ang lahat ng kanyang senses. Ginamit ni Teta ang kanyang aura, ang kanyang Nen para mag-create ng isang napakaliit na Nen Ball na ipinatama niya sa noo ni Serednik para i-test kung magigising ba ito, kung aware ba ito, at kung talagang naka-turn off na ang lahat ng senses niya. Tumama yun sa noo ni Serednik at para bang nagalaw pa maging ang kanyang buhok sa slightest movement na yun. Pero makikita natin dito guys, na nagising man si Serednik, it's almost as if hindi talaga siya conscious. Nagmulat ng kanyang mata pero wala siyang nararamdaman, wala siyang nakikita at wala siyang naririnig. This is the perfect opportunity para patayin ni Teta itong si Serednik. Dahil maging sa labas ng room na kinakandaktan nila ng training, hindi din nangingialam ang mga gwardya dahil nga sinabi na niya previously before na kasama sa training nila ang mga pag-iingay na yun. Now at this point, the current time is 9:57 guys. Tandaan nyo ang oras na yun. Magiging importante yun sa pagtalakay natin ng analysis dito. Binulot na ni Teta ang kanyang baril, ang kanyang pistol, at dito'y binabalak niya na talagang patayin itong si Serednik.
dahil nabanggit ko naman sa inyo guys na this is the perfect opportunity. Walang kahit na anong Nen defense itong si Serednik at naka-turn off ang lahat ng kanyang senses. Pero dito'y biglang nagulat itong si Teta nang biglang tumunog ang mga speakers dahil at this point, ito na pala ang pagkakataon na kung saan ay tutugtog na si Melody ng kanyang flute. Knowing guys na kanina nga binanggit ko sa inyo na hindi pa nagsisimula ang banquet, at this point, sa haba na ng tinik na oras nitong si Teta at ni Serednik sa kanilang training, nakarating na sila sa punto na itong si Melody na ang magpe-perform. At nang dahil nga sa ina-request nitong si Melody kay Queen Seiko, maririnig ng lahat ng mga individuals sa loob ng level 2 at ng level 1 or sa upper tiers ang gagawing performance ni Melody. But guys, even with all that sound, even with all that noise, kahit napakalakas nga ng pagsasalita ng MC sa mga speakers sa loob ng residence nila, hindi talaga nagigising si Serednik. Napatunay lang na napakatindi talaga ng focus na ginagawa niya. Although alam na alam ni Teta na napakadelikadong tao nitong si Serednik, talagang pinapraise at ina-acknowledge pa rin niya na napakagaling talaga nito. Isang literal at tunay na genius talaga itong si Serednik na merong isang napaka-flawless na Zetsu. Dahil kitang-kita natin, hindi man lamang nag-flinch si Serednik, hindi man lamang siya nakikinig sa kahit na anong nangyayari sa kanyang paligid. Dito din ay napaisip itong si Teta na sayang daw itong si Serednik dahil napakatindi nga ng kanyang affinity sa paggamit ng Nen. Isa nga siyang literal na genius, and surely kapag nagkaroon pa siya ng mas madami pang training, ng mas tama pang mga environment para sa paggamit ng Nen, there is a high chance na magiging isang proficient na Nen user siya. Isang Nen user na napaka-exceptional na kayang makipag-rival maging sa mga napakagagaling pang Nen user sa buong mundo. But knowing na hindi nga gagamitin ni Serednik ang kanyang Nen para sa ikabubuti ng lahat, kung hindi para sa kasamaan, para sa kanyang selfish desires, at para sa mga mangyayaring hindi maganda para sa mundo, talagang nakapag-decide na itong si Teta na kailangan niyang patayin si Serednik sa perfect na pagkakataon na ito, sa pamamagitan ng isang putok, sa pamamagitan ng isang atake na tatama mismo sa utak ni Serednik para hindi na ito mag-suffer at para hindi na ito mahirapan. And without any hesitation at all, pinutukan nitong si Teta si Serednik sa kanyang ulo. Dito din ay naisip nitong si Teta na matapos niyang patayin itong si Serednik, susunod din siya. Dahil alam naman natin na pare-pareho silang lahat na nasa Hunter Association na once na ma-pull off nila ang kanilang misyon, kailangan na din nilang magpakamatay. Para hindi isipin ng Kakin Empire na meron silang accomplices, na meron silang mga kasamahan, at para hindi isipin ng Kakin Empire na inutos at kagagawan nyo ng organisasyon na para bang sariling kagustuhan lamang yon ng suspect. Sa pamamagitan ng pagbaril ni Teta sa ulo ni Serednik, tinamaan nito directly sa kanyang noo. Tumalsik at tumagos ang bala hanggang sa likod ng kanyang ulo at agad na lumupasay itong si Serednik. Napasabay pa dito ang pagsisimula ng pag-play nitong si Melody ng kanyang flute na dahilan kung bakit nakapasok pa silang dalawa sa loob ng realm of music, sa loob ng dimension ng sound. Dahil dito, para bang na-relax at naka-feel ng relief itong si Teta, pero dahil na rin sa performance na yun ni Melody, hindi niya namalayan na nagdaan na ang 3 minutes. Dahil ayon nga kay Melody guys, kung napanood nyo ang ating previous chapter na ang chapter 383, nabanggit doon ni Melody na kaya niya lamang i-hypnotize ang lahat ng mga makakarinig nito sa loob ng 3 minutes. Meaning 3 minutes nang nagdaan at makikita naman natin yun sa orasan na ito. Sa pagtatapos ng performance ni Melody, nakabalik na nga ulit itong si Teta sa tunay na dimension, nakalabas na siya sa realm of sound. Pero nagtataka siya, biglang nawala si Serednik, nawala ang nakalupasay niyang katawan at hindi alam ni Teta kung anong nangyayari. May isa lamang napakalaking katanungan sa isip ngayon ni Teta, nasaan ang prinsipe? Nakita niya ang prinsipe na nakalupasay, patay at kumakalat ang dugo. Pero wala na ito ngayon, maging ang dugo, maging mga utak na nangalat sa sahig ay nawawala na rin. Biglang pumasok ang mga bodyguards para i-check itong si Teta. Sinabihan siya nito na huwag gagalaw dahil may hawak-hawak ng pistol itong si Teta at narinig ng mga bodyguards sa labas ang pagputok ng isang baril. Nag-comply naman agad itong si Teta, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay pero hindi pa rin niya alam kung anong nangyayari. Gulong-gulo siya habang iniisip ni Teta na ability daw ba yun ni Serednik dahil yun lamang ang natatanging explanation. Pero dito, nagsimula ng kabahan at matakot si Teta nang marinig niyang magsalita ang prinsipe habang sinasabi na wag daw silang mag-alala, it is all part of the training. Buhay si Serednik, humihinga siya, nakatayo siya at walang kahit na anong sugat sa kanyang noo. Nagsimula ng pamawisan si Teta at pinangunahan na siya ng takot habang kinakausap siya ni Serednik at tinatanong kung kamusta daw, ano daw ang masasabi ni Teta sa kanyang Zetsu.
Perfect daw ba ito? Dahil completely, kahit nasa tunog ng putok ng baril daw nitong si Teta, hindi talaga siya gumising. Meaning, hindi alam nitong si Serednik na binaril siya ni Teta, pero nagamit pa rin niya ang kanyang ability para mabuhay. Kung anong ability na yon, malalaman natin yan sa susunod pang mga chapters. Pero may kita natin dito na maging itong si Teta, hindi alam kung ano nangyari. Gulong-gulo siya dahil nakita nga niyang kumalat ang utak ni Serednik sa sahig. Kitang-kita niya nang humiga ito at nang lumupasay. Pero dito ay pinagbantaan at winarningan na itong si Teta ng kanyang mga kasamahan, ng kanyang mga colleagues ng mga bodyguards. Habang sinasabi na sumusobra na daw itong si Teta, gumamit na siya ng baril at kahit masabihin na training yon, kailangan niyang mag-hold back sa pagtatrain sa kanyang prinsipe. Kinausap din ng mga bodyguards itong si Serednik habang sinasabi na may kailangan daw siyang malaman. Sa pagkakataong ito, unti-unti nang nagbalik na naman ang Nen Beast ni Serednik at dito na nagsimulang kabahan na naman si Teta. Sumama ang pakiramdam nitong si Teta at nagsisimula na siyang masuka habang itong si Serednik naman sinabi kay Teta na para bang masama daw ang pakiramdam niya dahil all throughout this training sa ginagawa daw nilang ensayo talagang napaka-tense daw nitong si Teta, meaning alam na alam talaga nitong si Serednik na kinakabahan si Teta habang nangyayari ang kanilang pagpapractice ng paggamit ng Zetsu. Dito din ay kinabahan maging si Teta dahil agad na siyang nilapitan ng Nen Beast ni Serednik. Tinitigan siya nito ng mata sa mata at point blank range habang winawarningan siya na sa susunod daw na magsinungaling siya ulit sa prinsipe, magkakaroon ito ng kaukulang parusa. Katagang wika na sinabi ng Nen Beast na ito na if you answer the princess next question with a lie, you will no longer be human. This is a warning guys, na kapag nagsinungaling pa itong si Teta kay Serednik, hindi na siya magiging tao. Maaaring mag-turn siya ito somewhat a monster sa isang bagay na hindi na maiko-consider na isang human at nakakapagtaka lang at nakakatakot at the same time na ang Nen Beast pala ni Serednik ay kayang magsalita. This is an exceptional Nen Beast din para sa isang exceptional na individual. Ito pa lang ang pinakaunang Nen Beast na nakita nating magsalita nang hindi kinokontrol ng kanilang master. Sa sobrang takot ni Teta, sa sobrang kaba at sa sobrang gulo na ng isip niya, hindi niya nakinaya ang pagkakataon at ang sitwasyon. Nag-collapse na siya. At hindi nagtagal, nagkaroon naman ng brainstorming sa gitna ng mga personal bodyguards ni Serednik habang ini-inform si Serednik sa mga pangyayari. Nabanggit ng mga bodyguards na ito na tumigil daw ang oras. Although oo, tumigil ang oras para sa kanila, hindi sila nakagalaw pero tumatakbo ang oras dahil nakita naman nila na nagdaan nga ang 3 minutes habang sila ay nasa loob ng isang ibang dimensyon. Nakapasok daw sila sa isang napakaganda in a beautiful landscape matapos nilang marinig ang performance na ginawa ng tinatawag na melody na nanggaling sa Hunter Association. Dahil doon, naisip nila na si Melody ang may kagagawa ng bagay na yon. Pero narinig naman daw nila ang gunshot, ang pagputok ng baril ni Teta bago nila marinig ang tunog ng flute na ginawa ni Melody. Pero dahil na din sa hindi sila makagalaw, hindi nila agad nagawa ng paraan, hindi sila agad nakapasok sa room. Nang dahil na nga sa napaka-interesting itong si Melody at ito pa lang ang pinakaunang beses na ma-experience nila ang ganong klase ng performance, ipinatawag ngayon nitong si Serednik sa Melody sa kanyang quarters. Inutusan niya ang kanyang bodyguard na mag-send ng invitation kay Melody. Na sinagot naman ng bodyguards na kung hindi daw ito isang summons o isang official na pagpapatawag ng isa sa mga individual sa pamamagitan ng kanilang royal authority, pwede daw tumanggi itong si Melody sa kanyang invitation. Na dahilan kung bakit sinagot naman siya nitong si Serednik na okay lang yon, paraan pa lamang nila yon para i-determine kung mag-a-agree ba si Melody. Kung sasagot siya na hindi, doon nila sisimulan ang adjustments. Pero dito makikita natin guys na unti-unti na ngang tinulungan ng iba pang mga bodyguards itong si Teta para makabalik na sa kanyang room para makapagpahinga na ito. At itong si Serednik naman, pinagmamatyagan si Teta at para bang may napapansin siyang kakaiba. Hindi nagtagal, napanaginipan naman ni Teta ang itsura nitong si Serednik na pumapalit sa ulo ng Nen Beast niya at butas na rin ang noo niya dito. Itong itsura ni Serednik ng barilin niya ito. Subalit hindi din nagtagal, nagising din naman itong si Teta. Agad naman siyang kinonsol ng kanyang kasama sa Hunter Association, ang kanyang partner, habang tinatanong ni Teta ang taong ito kung gaano katagal na daw ba siyang natutulog. Sinagot naman ang kanyang partner na hindi naman ganun katagal, 15 minutes pa lang nakakalipas matapos niyang mag-collapse. Pero dito ay sinabihan na siya ng kanyang partner na tama na daw. Nagawa na ni Teta ang kanyang trabaho at kailangan niya na magpahinga. Hayaan na daw niya ang taong ito na mag-takeover. Siya na ngayon ang hahandle kay Serednik. Sinagot naman ni Teta na hindi pwede. Hindi ito ang point na kailangan niyang sumuko. Ngayon pang narating niya na ang ganitong pagkakataon. Malapit na sana niyang ma-execute ang kanilang misyon.
Pero dito ay na-reveal kung ano ang naging epekto ng insidente na yun kay Teta. May kita natin dito na previously, meron nga lang isang napakaliit na sugat sa kanyang pisngi na naidulot nga ng Nen Beast. Pero after nang ginawa no na warning sa kanya, nagkaroon ng isang napakatinding sugat sa mukha niya. Almost as if nabubulok ang kanyang pisngi. Para bang nagto-turn ito into somewhat not a flesh of a human, na para bang balat ito ng isang halimaw. Dahil dito, winarningan na din siya ng kanyang partner habang sinasabi na naidulot daw ito ng Nen Beast ni Serednik. At kung ipagpapatuloy niyo pang ginagawa niya, kapag hindi siya nakinig sa warning ng Nen Beast na yon, mafe-face daw niya ang isang fate worse than death. Hindi lamang siya mamamatay, mas malala pa ang ibibigay sa kanyang suffering, ang ibibigay sa kanyang punishment ng Nen Beast na yon. Dahil kung iisipin daw, bakit hindi na lamang siya patayin ng Nen Beast para maprotektahan si Serednik? Bakit kailangan pa nitong bigyan ng tsansa ang mga traidor? Dito nila naisip na there is only one possibility dahil kailangan yon. Isa yung kondisyon para bigyan ng isang napakatinding punishment ang mga traitors, para makadagdag pa ng mas marami pang pawns, para makadagdag pa ng mas marami pang mga alagad at mga alalay. Sa pamamagitan ng ability ng Nen Beast na yon, there is a high chance daw na maitatransform niya ang kanyang mga target into something not human. Maybe into a monster or something else na pwede nilang magamit in the long run. Kaya naman talagang kino-convince nitong si Slava itong si Teta na huwag na siyang magpilit. Ibigay niya na ang pagkakataon dito kay Slava at si Slava na ang mag-handle kay Serednik. Hindi niya kailangan mag-alala dahil capable din naman daw itong si Slava at alam niya ang kanyang gagawin. Isa din siyang professional na hunter. Pero tinanong siya ni Teta, ano daw ang plano nitong si Slava? Ano ang balak niyang gawin? Na dahilan kung bakit sinagot naman siya ni Slava na tungkol naman daw doon, yun ang dahilan kung bakit iniintay niyang magising itong si Teta para makahingi siya ng payo at para magawan siya nito ng plano, na dahilan kung bakit sinabihan naman siya nitong si Teta na isa daw siyang idiot. Now that meron ng limitasyon nitong si Teta, may pagpapatuloy pa ba niya ang kanyang balak na pagpatay kay Serednik? However, kailangan na nating antayin ang susunod na video, ang susunod na chapter. Pero konting spoiler guys, doon na magsisimulang kumilos ang Ninth Prince na si Hulkenberg. Sisimulan niya ng atakihin itong si Benjamin at magkaroon na ng pagbabago sa kanyang ugali. Dito din natin makikita ang pagpapalit ng magte-train dito kay Serednik na itong si Slava na nga, habang inre-reveal ang isang bagay na hindi natin inaasahan at ang pagpapatuloy din ng training na nangyayari ngayon sa loob ng quarters nila Kurapika. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na din ng bell button guys para automatic ma-notify kayo kapag nag-release tayo ng bagong video. Also, we have an official Facebook page kaya siguraduhin nyo nang naka-like at naka-follow na kayo sa ating account na yun para never na kayong mahuhuli sa announcement tungkol sa Hunter x Hunter series at sa ating channel. Also, shoutout nga din pala guys sa napakatinding mga supporters from the previous video. Napaka-solid nyo guys. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.